obviously, I'm still on the opposing side ng kung sino yung iboboto ko. Can you, since nag-pronounce na magtatakbo si Sara, can you give insights to me kung bakit siya yung dapat manalo? Because she's a good manager. Inday Sara is a good manager. She zeroed out insurgency in Davao City. She was actually, a lot of people do not know, no, but Inday Sara actually fought terrorists in Davao City. At nahuli niya yung terorista. Nahuli niya yung terorista, na-corner niya yung terorista nagpakamatay na lang. Yun yung nagpasabog nung yun yung nagpasabog nung Rojas Night Market na bomba. Nahuli nila yung terorista dyan. Okay? Tapos ngayon, yung terorista ay magpahuli, nagpakamatay na lang siya. But Inday Sara was able to pin that terrorist down. Name me any local government officer, any local government official na kayang manghuli ng terorista. Si Inday Sara lang ang kayang makagawa niyan. At also at the same time, Inday Sara, How about policies, economic policies na possible niyang gawin kapag Yeah, I'm going there. And this is actually a litany of Inday Sara's achievement. Inday Sara, as mayor of Davao City, was able to zero out the debt of Davao City and at the same time, clock in Davao City as one of the richest city in the Philippines. That's a very, very difficult feat to achieve. Wala kang utang, at the same time, mayaman ka. Okay? Ang lala niyan. Okay? Ang lala niyang achievement na yan. And Davao City, when you talk about sa Davao City, this is the biggest city in the entire Philippines, ha? Ang Davao City is 20 times of Metro Manila. Napakalaki ng Davao City. Ang laki ng land area nito. Parang hindi ito maliit na syudad. Okay? Napakalaki ng Davao City. Inday Sara was able to forge trade agreements with different countries for the agricultural products of the Davao region as well. Mayor pa lang siya niyan. There were billions of trade contracts that were forged by Inday as a Davao City mayor. Inday Sara also is big on education. She strengthened the special education system in Davao City. She actually expanded the special education. Tama, basta yung para sa mga batang may autism, para sa mga batang may physical deformities, ganyan. Yeah. Yung mga may special needs para sa pag-aaral. Inday Sara was actually a forerunner of that. And among other things, marami pa mga bagay. So actually Inday is a very good manager, and she decides timely. She makes fair decision, timely decision. Hindi na negotiate si Inday. Wala siyang pakialam kahit sa mga kaibigan ng tatay niya, kahit yung mga incorruptible si Inday. I'm so sorry to say. Kaya nga ilang taon yun nang binibira si Inday tungkol sa corruption. Wala kayong makitang solid na corruption issue against Inday Sara. Last question po siguro. Since nabigyan niyo na po yung parang mga policies niya in Davao, how about yung mga policies or mga nagawa niya during vice presidency na worthy of praise naman? She was able to create satellite offices in the first 30 days of her becoming a vice president. She was able to create satellite offices of the office of the vice president, making humanitarian services of the vice president, of the office of the vice president, accessible to everyone. That's a huge achievement actually, sa totoo lang. Okay? Kasi yung bagay na yan, OVP as a humanitarian office, it started with naman talaga. Actually with Jojo Binay parang nag-aayu-ayuda na sila dyan sa mga nangihingi ng tulong, etc. Leni Robredo increased the humanitarian services extended by the Office of the Vice President. Inday Sara rationalized it, made it accessible to everyone. So hindi lang yung mga taga Manila ang makakahingi ng agarang tulong sa Office of the Vice President, but people from different parts of the country, they would be able to go to the Office of the Vice President and see the things that they can avail. I think that is that is some serious managerial shit yung pinakita ni Inday Sara dyan yung pagiging accessible ng services ng OVP to everyone. That's a very, very, very good move on the part of Inday. It's really a good managerial decision. Hindi ko rin alam ba't hindi naisip ng mga dating vice president, but it was a good one. And as a DepEd secretary, napakadami rin niyang nagawa. Inday Sara facilitated the transition from online to face-to-face class.
At kung maaalala nyo, hindi tayo masyadong namroblema dito. Okay? Now, people kasi are not appreciative kasi hindi naging issue. Pero sa totoo lang, mahirap gawin yan. Ngayon, hindi kayo nagka-problema sa transition sa DepEd, ng face-to-face, from online to face-to-face, kasi maganda yung transition na ginawa ni Inday. Maganda yung transition program na ginawa niya. People are not grateful because they have no comparison. Kasi siya, iniisip nila, baka naman anyone can do it ganyan. But I doubt anyone can just do what she did pagdating dun sa transition ng online to face kasi talagang mahirap yan, but dyan talaga magaling si Inday. Inday was also able to address many issues of teachers, public school teachers, at ito ay naka-receive ng bonggang feedback sa lahat ng mga. I came from from a family of school teachers, of public school teachers, JCK, so I know all the initiatives that Inday Sara did as a DepEd secretary despite limited time. Okay? Inday Sara was also able to review the curriculum, the K-12 curriculum, a review that is already due for review. Pero si Inday Sara, dun sa maigsing time na DepEd secretary siya, na-review niya ang K-12. And she was able to strengthen the curriculum by creating the Matatag program, na binago na ngayon ni Sunny Angara ang pangalan pero hindi niya binago yung output. Yung Matatag curriculum na pinafollow ngayon ng DepEd, Matatag curriculum pa rin yun pero binago na nila ang pangalan. Pero it's still the same. Binago lang nila yung pangalan. Ayan. She was also able to set up she prioritized the welfare of the learners also. Si Inday, isa sa mga first na project niya is to create a hotline para dun sa mga estudyante na nagiging biktima ng online sexual exploitation. And this is also one of the reasons why she asked for confidential funds para sa DepEd. Kasi in case you do not know JCK, the Philippines is number one, is the hotspot and the country with most victims of online sexual exploitation. So, ibig sabihin, yung mga kabataan natin dito sa Pilipinas ay biktima ng online sexual exploitation. Alam mo kung bakit? Kasi, kaya mahirap subuin ang online sexual exploitation dito sa Pilipinas dahil ang nagbebenta ng mga child pornography ay mga kamag-anak ng mga bata. So ngayon, ang mga bata hindi makapagsumbong. Paano ka magsusumbong? Tatay mo, uncle mo, tita mo yung nagpapapicture sa'yo na kung ano-anong ginagawa mo at binibenta online. Ang mga mahahalay mong picture at kung ano-anong pinapagawa sa'yo mahahalay na gawain. But, okay, ano ba ang second home ng mga bata? School. So kung hindi ka makakapagsumbong sa household mo, makakapagsumbong ka sa teacher mo. 'Di ba? So, Inday Sara actually created a hotline. May pangalan niya, nakalimutan ko na lang yung niyan. But she created a hotline for children, for students and learners who are abused, who are victim of online sexual exploitation and other things. Kasi yung mga bata, kung ang abuso ay nanggagaling sa bahay nila, how do you expect na yung mga bata na yan makakapagsumbong sa kinauukulan? So, tama lang yung ginawa ni Inday Sara na yun. I don't think any other DepEd secretary was able to think about that. Okay. Saan pa po ibang paraan ginamit yung confidential funds? And bakit pa kailangan gawing siyang confidential funds na mahirap i-audit? Hindi siya mahirap i-audit. Merong system para i-audit. Hindi mo lang malalaman, JCK. Okay? Hindi siya mahirap i-audit. Meron tayong rules para i-audit siya. No-audit siya. Okay? And I don't think na kapag ang nilalabanan mo ay kriminalidad, pag ang nilalabanan mo ay sindikato, you cannot be transparent. Siyempre, pag kunwari, alam na nila na parang, uy, si Inday, bumili ng 10 drones para huntingin ang mga CPP, NPA, NDF na nagtatago sa kabundukan. O, edi alam na ng kalaban mo na meron ka 10 drones. Gagawin nila, bibili silang 20. O, edi talo na yung 10 mong drones. So that's why you have to keep it confidential, JCK. So, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nyo ng confident. Gusto nyo bang matalo tayo ng kalaban natin? Gusto nyo lahat ng pinagbibili natin para labanan yung mga kalaban natin? Alam nila. Eh, di napaghandaan nila tayo. Pero ganun din naman ang
how about the national or the PNP? Dinedeclare nila yung budget nila. Yeah, but Malalaman yung na ganito yung intelligence nila pinapurchase. Yung Mm. intelligence nila hindi. Okay. Confidential yun. Mas matindi dun. Mm. Okay. So hindi ko alam Yun kung lang, bakit gusto yung nyo i-divulge. Mm. Parang kampi kayo sa mga kriminal. Mm. No. Hindi ko alam kung bakit Actually, gusto nyo i-divulge. NPA, sana mawala na yan sa buong Pilipinas, no? Oh, Kagaya sa bakit mga ano drug nilalabanan addict ni Inday ay- si PNP, NDF pagkatapos gusto ninyo i-declare kung Mm. sino si Mary Grace Piatos? because parang perspective ng karamihan, even me, kung gusto ng Dutertes ng pagkatiwalaan din sila ng iba pang tao na para malaman na hindi ginagamit sa corruption, why not gawin na lang siyang hindi confidential funds like yung madedeclare And you are kung wrong. ano yung ginamit, You are kung wrong. ano yung binili. Ilan lang naman kayo hindi nagtitiwala kami. Mm. Kasi like I said, si Inday Sara, may track record yan. Na zero out ni Inday Sara ang CPP-NP, ang insurgency sa Davao City. Na zero out niya. Okay? And that is with the help of confidential funds. Okay? So ngayon, kayo, ayaw niyo siyang pagkatiwalaan kasi ayaw niyo siyang pagkatiwalaan hindi dahil sa hindi niyo alam yung confidential funds niya. Ayaw No, niyo siyang pagkatiwalaan kasi personally, regardless kung parang i-divulge niyo sa hindi inyo pa yung Mm. wait lang, JCK. Regardless, whether alam ninyo kung paano niya ginastos yung confidential funds niya o hindi, ayaw niyo naman talaga sa kanya eh. You do not look at the outcome of her work anyway. Eh kasi kami, tiwala kami. Nung umawak ng confidential funds yan sa Davao City, putya, zinero out niya. Si PRRD hindi niya naubos ang NPA sa Davao City. Si Inday naubos niya. Si Inday nahuli niya yung terorista sa Davao City. Babaeng mayor buntis, nahuli niya ang terorista sa Davao City. So ibig sabihin si Inday Sara pag gumamit ng confidential funds, sok sa banga. Marunong gumamit ng confidential funds yan. May resulta. So ngayon, yung sinasabi ninyo which is wrong, na gusto niyong pagkatiwalaan si Inday pero mabibigay niyo lang yung pagtitiwala ninyo kung alam niyo kung paano siya ginagastos. Is a wrong perspective. Kasi unang-una, ang confidential fund is not something that you are entitled to know. Confidential nga Yun eh. nga po eh. Mm. Hindi Kaya ka entitled confidential. malaman niya. So, ba't ang kulit-kulit nyo? Ba't gusto nyo malaman? Ngayon, ito ang question dyan. Sure. Ang question dyan is, Okay. bakit ka may confidential funds pero wala kang output? Yan ang tanong dyan. For example, bakit na-ambush yung 5 pulis doon sa Zamboanga del Norte ng Kalaban? Terrorist group yung pumatay doon sa pulis eh. Na 5 sa Zamboanga, tsaka sa Lanao. Wala ba kayong, saan nyo ginamit intelligence funds ninyo? Bakit hindi nyo naprotektahan yung mga pulis dyan? Yan ang clear indication na ang confidential fund ay hindi nagamit ng maayos. Doon kayo dapat mag-question. Yeah. I mean, dapat lahat, Mm. actually, perspective ko ngayon kasi is, lahat ng confidential fund, dapat questionin. Kasi kung meron naman tayong mga intelligence funds, no, why not, hindi na lang ilagay doon or sa, what do you call this, yung fund for, yung parang backup funds, no? Kung gusto pala natin na Pwede naman. Pero magkaroon ng bakit yung kay Inday yung pondo? pinanggigigilan ninyo? Eh si Inday, may track record yan. No, Pag gumamit ng confidential funds yan, may result. Ang dapat panggigilan ninyo, yung confidential funds ng OP. Ang laki-laki, pero walang resulta. Yeah. Oh. I must O agree. ngayon, bakit Kasi malaki rin ang, bakit ginamit pa na reason yan para i-impeach si Inday? Eh si Inday marunong gumamit ng confidential funds. that's about how the confidential funds was used. Kasi from the word confidential, hindi rin natin alam on a deeper level talaga kung paano siya ginamit, 'di ba? So kung sana kung yun din sa president din natin kasi ang laki, parang mas malaki pa yung confidential funds niya. Dapat Kasi sana magkaroon na policy na hindi na sana ganun, 'di ba? Actually, JCK, ganito. Ang problem kasi, hindi nyo alam yung gusto ninyo dyan sa confidential funds. Hindi nyo alam kung anong gusto nyong mangyari sa... Ano ba? Gusto nyo ng confidential funds? Ayaw nyo ng confidential funds? Ano ba talaga ang gusto nyo sa confidential funds? Okay. Ganito, JCK. Ako kasi, ganito ang tingin ko sa confidential funds. Okay? I think confidential funds and confidential funds is something that is absolutely necessary. Hindi mo po pwedeng alisin yan sa isang gobyerno. Okay. Why? Because that is the tool of the government to fight off
criminals to fight off the evils of our society. Kailangan yan, important na tool yan ng kahit sinong executive official or kahit mga para magampanan nila ng mas mabuti yung kanilang mga trabaho. Importante yan. And I think it comes with the territory that if you are a president, if you are a mayor, if you are you should be entitled to certain level of confidential funds. Provided, of course, that it is subject to certain audit, certain standard, kinemerot. At pagdating dyan sa pag-audit ng confidential funds, diyan ako amenable on how to make modifications. Okay. Ngayon, meron tayong way para i-audit ang confidential funds. That is Joint Circular 2015-01. Joint Circular of DBM, DILG, GCGG, COA, and lima na joint circular. So, yun yung fina-follow na pag-audit. Okay? If I would have the opportunity to change the way on how to audit the confidential funds, I think confidential funds must have certain limitation as to its confidentiality. Like for example, sa Amerika, 'di ba, ginagawa nila yung mga classified CIA expenditure. After 20 years, dinideclassify na siya. Nire-reveal na siya sa sambayan ng Pilipino na, yung confidential funds sa US, eto yung pinaggamitan niyan. So ngayon, yung mga nangyari in the 70s, in the 80s, ganyan-ganyan, nalalaman na ng mga Amerikano, ganito pala natin ginagastos yung confidential funds natin. I think we need to have something to that effect in the Philippines also. Okay? Na yung confidential funds, hindi siya dapat forever secret. Dapat merong certain limitation. Maybe after 10 years, i-deliberate nyo na yan. Pwede na ba yan i-reveal sa public? Are we able to fight the evils of that we sought to repress using that confidential funds? If the answer is yes, sige, i-reveal nyo na kung paano nyo ginastos yung confidential funds, things like that. Ang hindi ko maintindihan, yung mga nag-a-advocate na gawing transparent ang confidential fund. Confidential fund will never be transparent in real time. Pwede ngang maging transparent after some time when the threat is no longer existing. Ganon. Kunwari, ang gusto natin, ubusin natin yung CPP, NPA, NDF, ginamitan ng confidential fund. Alam ka naman, i-reveal natin kung paano ginamit yung pera. Alam ka naman, sabihin natin kung sino si Mary Grace Piatos. Diba? Di nakapaghandak yung mga kalaban natin. But let us say na zero out na natin by 2028, na zero out na natin ang CPP, NPA, NDF. And then after 30 years, we wanted to know kung paano natin ginastos yung confidential fund in order, siguro naman 30 years, wala nang CPP, NPA, NDF, hindi na yan mare-revive or whatsoever. Hindi na sila threat at all. I-reveal na natin kung paano. I think that is what's missing. That is what's missing dun sa current na pag-manage natin ng confidential fund. Kasi, ngayon, kung kunwari ako, si Bongbong Marcos, presidente ako ngayon, meron akong 4 billion na confidential funds. Magdadalawang isip na rin ako na gamitin sa putyo-putyong bagay yung confidential fund. Kasi, putang ina, after 10 years, marireveal na to eh. After maaano na to eh. So, magiging prudent ka ngayon sa pag-spend ng confidential funds. Kasi alam mo that somewhere in the future, it's going to be disclosed. 'Di ba? Kung sana yung conversation sa confidential funds ganyan ang usapan, mas sober, mas hindi politically fueled ang conversation at hindi directed kay Inday Sara, pwede ko pang respetuhin yung opinion ng mga anti-Duterte sa confidential fund. Kaso hindi, ginamit nyo pang ground para impeach si Inday Sara, which is utterly stupid. Well, kung si BBM ma-impeach, sana rin ma-imbestigan. Pero ang gusto ko lang i-point out, kasi 'di ba ang pagko-file naman ng audit is parang end of each year, di po ba? So kung end of each year naman na pina-file yung mga audit or in-audit ng COA, ibig sabihin natapos nang gamitin yung funds. So therefore, hindi But the threat na is not not yet finished, JCK. Pagkatapos lang gamitin, tapos lang yung fiscal year doon, but it doesn't mean the project is done. Yeah. So mali yung argument mo na gano'n. Tapos naman ang gamitin. Hindi. Pero paano kung yung project is a 5-year na po project? siya, tama po ba? Pero implemented na siya, so it doesn't been implemented for a certain period of year. JCK, future. makinig ka. Ang isang taon, fiscal year lang yan. Ang isang mong project, gets. pwedeng 3-year project, pwedeng 5-year project.
syempre magagastos mo na yon for year 1 kasi for year 1 nakaprogram yung expenses mo. It doesn't mean na yung project mo for the confidential fund tapos na. Eh ba't gusto mong i-reveal? But still, kung Ano ba still? Hindi nga still. Kasi kung- magkaiba nga yung fiscal year doon sa term of the project. nagigets ko po yun. Oo. Nagigets ko po yun. Ang ano ko lang, ang point of view is kung nagamit na siya, na-realize na yung purpose ng fund, bakit kung let's say kahit yung COA na lang, malaman ng COA, or let's say ma-file lang sa COA yung kung saan pinagamitan kahit hindi i-divulge sa public, wouldn't it be better para lang magkaroon tayo ng assurance Hindi, na kasi nagamit? you are compromising the confidentiality of the of the expenditure eh. Kaya nga dapat yan at a certain period. Like for example, dinidisclose naman yan. Nakita mo na ba yung kung paano mag-report ng confidential expenditure? Nakita mo na ba yan? Nakita mo na yung program? Yung sa yung joint circular, nakita mo na ba kung ano yung mga kailangan nilang fill upan doon? Gina-justify nila doon. Okay, gina-justify nila doon. Gagamitin to sa ganitong program, ganitong project. Tapos nakalagay doon yung period, nakalagay doon kung ganon, kung ano yung mga dapat paggamitan, kung ano. Actually, ang problema lang talaga sa system natin ngayon is there is no time frame kung kailan siya madi-disclose. Okay? Naka-report yan doon sa joint circular. Kung ano yung gamit, ano yung purpose, at what period, at what fiscal year mag-aabot yung mga gastusin, yung mga ganyan. If it is a 3-year project, it is a 3-year project. If it is a 5-year project, it is a 5-year project. Nakalagay yan. Okay? So ngayon, kung nakinig ka doon sa sinabi ko kanina, yun nga yung pinupunto ko, na dapat when a project is already done and over with, let's say, nagkaroon na ng conclusion yung anti-insurgency project. Okay? Siguro naman, after 20 years or after 30 years, pwede nang i-disclose yan kung paano ginastos yung confidential fund in relation to anti-insurgency. Something to that effect. Pero if- okay? But that will require legislation. Okay? That will require legislation because right now, JCK, we have a law which says that an authorized disclosure of any confidential information of the government is punishable by law. So ngayon, yung mga galit na galit kay Inday Sara at yung mga gustong malaman kung paano ginastos ang confidential funds ni Inday Sara, you are actually asking Inday Sara to commit a crime. Nagets nyo ba yun? Gets ko po. So bakit ang tigas ng ulo? Bakit gusto niyo pa rin malaman kung sino si Mary Grace Piatos? Hindi ikaw yung iba. Well, gusto ko lang thank you for yung mga insights. Gusto ko lang ngayon naman parang ang tanong ko is kung i-divulge siya, let's say 5-10 years from now, ano yung magiging check and balance na nagamit siya ng tama, and let's say nasabing hindi nagamit ng tama, paano yung magiging action after that? Then we check it. Like for example, kung kunwari nakita natin na mali yung paggastos dito, inabuse yung confidential fund or something like that. Yeah. So perhaps they can file appropriate action kung kunwari na hindi siya prudently spent or whatsoever, ganyan. And we are talking about precedent and these people are the people who are concerned about legacy. Itong mga taong to, concerned to sa mga legacy. So ibig sabihin, kumbaga ang isa sa mga deterrent nung prudent spending, deterrent nung bad spending nila ng confidential fund is the fact that pag later on na-discover na pinutso-putso mo lang pala yung confidential fund na yan, pati mga kaanak-anakan mo tatamaan ng hindi magandang political cost dyan. 'Di ba? So that would serve as a deterrent aside from some legal action that can be taken against the official na minisuse yung confidential funds. So, meron yan. I'm very, very sure meron yung way. Pero, yun ang dapat nating pagdebatihan. Yun ang dapat nating pag-usapan. Hindi confidential fund ni Inday Sara. Hindi ko pa paano niya ginastos yung confidential funds niya. Again, my point is confidential funds ng lahat na hindi ko naman pinapoint out pero yun nga, that's my The reason why I always bring it support to Inday Sara kasi di ba nga may disclosure ka na nung una na anti-Duterte di ba? Yeah. And anti-Marcos is.
Actually, hindi ako believe na sa boses. Pero thank you for the insights. At least nalaman ko yung perspective kung bakit ganito yung Yeah, we know what we're fighting paniniwala. for. We know where we stand, and we know why we support the Dutertes is because that is exactly my politics. That is exactly my politics. Yan yung politika ko. Hindi ako maka-Duterte dahil Duterte sila. Maka-Duterte ako kasi yung politika nila, ganun din ang politika ko. I fight for my country side by side with them, not for them. So, ngayon, para sa akin, kung kailangan managot ng mga taong kasi sa totoo lang, when you said anti-Duterte ako, anti-Marcos ako, ganyan-ganyan, and I am pro-people, it's a lip service JCK What is the real pro-people? The real pro-people are the kind of people who listens to the plight of the people. And only Dutertes do that. So ngayon, kaya confused ako sa sinabi mo na anti-Duterte, pro-people ka pero anti-Duterte ka. Parang mga Duterte naman ang pinaka-pro-people sa lahat ng politikong nakita ko. Pero, yun nga, that could also be subjective kasi hindi siya subjective kung meron kang data. And I explained to you all the data that are verifiable. 'Di ba? Sabi ko nga sa 91% I'm grateful for that. 91% paano ka magiging pro-people kung yung people na nga ang nagsabi nung bumaba si Duterte, people na ang nagsabi approve sila kay Duterte. Why do you go against the 91% of the people who said na okay yung naging trabaho niya? O, ibig sabihin, hindi ka pro-people dun.